Pino. RH. Oras natin 7 minuto makalipas ang 9:00 ng umaga. Programang walang itatago, balitaang hindi paligoy-ligoy, kwentuhang walang preno, derechahan ang balitaktakan dito. Huwag kang bibitiw at baka hindi mo masagap ang mga impormasyong off the record. DZRH Executive Session. Kasama ang inyong mga sesyonista, Secretary Boying Remulla, Ambassador Teddy Boy Locsin, Senator JV Ejercito, Attorney Dodo Dulay, Congressman Jonathan De La Cruz, Ed Javier, Paulo Capino, at Edwin Eusebio. DZRH Executive Session. Magdadrive ako hanggang Magandang umaga sa inyong lahat. Salamat sa pagsama sa amin dito sa Executive Session DZRH. Ako po si Paulo Capino, ang inyong anchor ngayong umaga dahil yung ating mga main anchors ay busy at unofficial business. Siyempre, kasama ang ating kapita-pitagang Secretary ng Department of Justice na si Secretary Boying Remulla. Good morning, sir. At syempre si paring Edwin Eusebio. Good morning. Morning po. Good morning sa lahat. At yung FIBA, napaka-unpredictable, Sec. Ganda na naman ang laro. Akala ko level ang basketball. Akala ko talaga ang maglalaban US at Canada. Pero hindi. Yeah. Serbia versus Germany ang lalabas na finals. Pero Serbia malakas talaga. Malakas. Tsaka Malakas talaga Serbia. wala pa dun yung mga MVP, si Jokic, tsaka yung ibang magagaling na Serbian na players. Pero andun yung mga bata. Tapos iba na yung laro talaga ng basketball ngayon. Iba. Pero yung Germany, nagulat ako si Schroeder. Schroeder. Magaling na point guard talaga. Oh, meron din yung isa, yung Theismann. Usually role player lang yun bench player sa mga bench ng NBA. Pero Pao, nabitin ako, bigla kang pumasok dahil pinakikinggan ko pa yung Eraserheads. Ay. Diba? Magdadrive ako. Oo. Mukhang galing ka sa pagdadrive, Sec. Hindi, sumakay lang ako. Pasahero ako dahil Sakay galing. nag-team building ang Department of Justice officers. At kasama ko sila sa Baguio. At yun. Kaya naisip ko yung magdadrive ako dahil napakasarap ng ride. Dahil 5 linggo tayong umuulan 5 weeks na ulan. Diba? Tapos bila na lang umaraw. Lahat ng weekends, ngayon ang pinakamasarap mag-dive. At syempre, welcome to Senator JV Ejercito. Good morning, Mr. Senator. Wala ako nung isang linggo, nasa Iloilo ako dahil meron kaming Unity Ride for Philippine Motorcycle Tourism. Galing. Tuloy-tuloy na ngayon. Buong Panay Island, pinuntahan nyo? Parang, yung iba galing pa ng Manila, iba galing Mindanao. Doon lang kayo, umikot lang kayo. Unity Ride yun tapos doon nagkikita-kita. So, pumasok kayo sa Iloilo Province din. Iloilo Province. So we're promoting. Part ng promotion ni Senator sa tourism. Yes. Ganda. Philippine Motorcycle Tourism. Every month, magkakaroon kami ng ganito. Galing. Saan ang next nyo, Sen? Negros, tapos meron Davao. Kagaling na Davao, so baka Negros, tapos baka naman Northern Luzon naman. Pwede ba natin ituro, Sen, yung good manners and right conduct ng motorcycle riders? Well, isa sa mga ko yan, Segboying, nag-file ako ng bill, na yung riders education. Kasi maraming problema natin talaga. I have to be honest. Ako, rider ako, nagbabike ako. Nakikita ko yung problema din sa kalye. First and foremost, Senator, sa ating batas, hindi dapat nagsusuot ng shorts sa tsinelas pag nagmamaneho ng motorsiklo. Tsaka sando. Dapat yan fully clothed, di ba? Ang problema kasi, Boying, lalo na ngayon after pandemic, di ba? Parang napakadali ng bumili ng motorsiklo. Mag-down ka lang, makukuha mo na. So, marami talaga, hindi edukado, hindi nagkaroon ng riders education. So, parang iba, feeling ko, akala bisikleta na may makina, parang gano'n na. Kaya, kailangan. Pero, Senator, I hope that we can teach our people yung basic etiquette, traffic rules. GMRC ng mga motorcycle riders. Sa elementary pa lang, tinuturo na rin yung traffic rules. Para alam na rin kahit na ikaw pedestrian, alam mo yung mga kasama yan dapat. Ako saan ako nagugulat, Sen. Nung mamaneho ka, meron ka signal, kakanan ka na,
Gaganon pa rin sa Tapos, overtake sila sa kanan. Oo, Ano ba naman talaga. Yun yung mga nasa isip nila, di ba? Ako yung si single, hindi marunong ng hand signing eh. May dapat yun, doon pa lang. Hindi marunong gumamit ng Hindi talaga marunong ng side mirror. Hindi Mm. tumitingin sa side Tsaka, mirror. problema, Sek Boying, marami dyan, liko muna bago lingon. Oo. Naku, yung mga tricycle, naku, Liko muna bago sa highway, karamihan ng aksidente. Sa ng slow mga down bike. sa kanto, hindi nag-slow down. Marami, di ba? So siguro yung nag-file ako ng bill na bago bentahan ng motor, kailangan magkaroon muna ng Totoo yun, education. dapat, Kailangan muna magkaroon ng training and education. Meron akong nakita yung sa Pasig, malapit sa office ko. Yung bata, di ba bawal Dapat yun? bawal Sen? yun. Yung hindi nakakasampa dun Bawal. sa ground. Yes. Pero siya, ginawa ng pamilya. May bata sa likod, may bata sa gitna. Nakakaano yun, Tapos bawal yan. dinalutan na lang ng parang itim na jacket para Hindi kita. hindi masyado kita. Delikado Pero yun. napakadelikado nung ginawa Mas may nila batas yun. tayo, bawal talaga yan. Oo. Sen. Tsaka Sek Boy, ang isang worry ko, no? Ako talaga ngayon, nakikita ko, napansin nyo, dumadami na yung mga made in China na electric trike. Yun, Sen. Yun actually. Hindi Ang pwede mara- sa kanya yun. Oo. dapat. Tsaka electric na scooter, walang lisensya, walang lisensya, oo. plate number. Walang Ako ngayon, registration. hindi naman sa pinagkakait natin, ito'y form of transportation, siyempre may hirap din. Pero nakakatakot, kailangan magkaroon ng regulation ito. Kasi, Sek Boy, ako, isang banggalan to, baka mauubos sila. Kasi walang laban eh. Napakagaan. Worried ako dyan. Yan ako nag-aalala. Kasi nakikita ko sa kalye. Karamihan na nagmamaneho kasi yung parang Mga sa mga nanay. bahay lang or yung mga Bibili kasambahay, bibili ulam, bibili gulay. Pero pag sampa na nila kunyari sa mga tipong main road, Quezon Yun ang Avenue, delikado. Yun yung ang mga delikado. Commonwealth Avenue, yun delikado na talaga yun. Tsaka sa aming mga bata. Doon ako Yun. nag-aalala minsan. Pinanghahatid ng mga bata. Sa school, tama Ano yan, naman, Sen. they don't even recognize traffic authorities eh. Minsan hindi nila pinapansin. eh, Wala. di ba? Hindi. Ano nga, yung mga HPG nga, pag pinapatabi sila, ayaw nila tumabi. Parang binabaliwala nila Yan ang yung dapat highway tingnan. patrol riders natin. No? Wala man specific traffic law para Yun na, may ma-apprehend. pag- Meron tayong, Balance meron tayong traffic code. Hindi kasi, Boy, correct me if I'm wrong, they're using our roads eh. Di ba? Oo. So, kailangan, may regulated sila. Meron silang lisensya. training. At meron silang Rules na sinusunod. sinusunod. Oo. Parang feeling kasi minsan nakikita ko, parang feeling nila exempted sila dahil Ganun na nga. parang bisikleta ang tingin nila sa sarili nila, which is not appropriate kasi nag-ooperate sila ng isang vehicle with passengers. Let's start eh. with the attire. Kasi yung suot ng motorcycle rider, mahalaga. Dahil they have to be protected. Ngayon, pag magsusuot ka ng shorts at Chinelas, chinelas, delikado pag yan. yan ay na-aksidente, chicharon na katakot-takot yan. Tsaka, talagang... Senator JB parang robot pag nakamotor eh. Yan ang pinuhuli ni Colonel Bong Nebria. Mainit siya sa mga nakachinelas. Kasi safety na naman. Tama naman siya. Sumasabit Si Congressman Bosita. Busita. Isa pa yun, galit din yun. Galit sa ganun Pero din. magkaaway sila doon. Kasi si Bosita, tinutulungan yung mga Yung nakachinelas. karapatan. Isa naman. Pero, Congressman Bosita, Sana magkasundo sila. magkaibigan naman tayo. Sana naman yung Yung tama. attire ng motorcycle riders, doon tayo sa tama. iayos po natin. Protection po yan ng rider. Protection. Protection po yan. At saka Hindi ho masa-masa ang usapan dito. Ang usapan po dito, safety. Hindi po rights to. Tsaka, Safety po ito. the irony is representante siya ng one rider party list. Oo, Kaya oo. Yung safety dapat. Oh, Dapat safe yung also. tsaka doing the right thing and obeying the law. rather than coddling Oo. yung mga ganitong mga hindi magandang Yung behavior na hindi, behavior. yung mga ka-aksidente lang. Hindi huwag natin gusto yan. kukonsintihin. huwag natin kukonsintihin yung mga ganyan. Speaking of transportation, grabe talaga, parang pre-pandemic levels Balik na rin na. yung Oo. Balik na naman. traffic Hindi, matindi na talaga. Matindi na matindi. talaga. Yung EDSA, no? Yung EDSA. Tsaka sa Quezon City, may isang biyahe ako from QC to Pasig, umabot akong 2.5 hours, 3 hours. Grabe. Saan ka dumaan? EDSA? So, Katipunan, tapos nag-CP Garcia ako, Oh. traffic pa din. Pati yung C5, traffic. So, bahala na. Kailangan ko makarating eh. Oh. Ganun, lala ng traffic ngayon. Mahirap talaga pag eastern side, Jack Boying. Pero pag Oh, yung mga eastern dito ka, may skyway ka, mapupunta tayong QC, mabilis na ngayon. Oo. Ang nakakatawa, yung dati, yung Valenzuela to Caloocan sa amin, pag San Juan, ako isang oras kalahati, dalawa yan. Ngayon, 20 minutes. Oh. Ayan. Skyway. Akit ka lang Salamat na lang. E. Rodriguez. Akit ka. Oh, hindi, sa ano lang, Araneta. Skyway. Araneta. 15 minutes, sandok ka na. Salamat talaga tayo. Paano ko lang kung wala tayong Ramon Ang, no? Na may vision, Oo. na nag-execute, di ba? Hindi, magaling talaga si RSA. Hindi naman sa sumisip-sip He's tayo, one of the pero best Filipinos around. na may vision, May no? vision talaga. Oo.
Tagal na natin kaibigan yan, Senator. Oo. Tsaka Tsaka sa talagang mga tourism 1990s mo, pa, kasama na Kasi natin. nakita mo naman pati sa mga probinsya, di ba? Yung mga dating far-flung areas na hindi sementado. Sa may road, may kalye na. Hindi pa siya RSA Pati noon, ano, di ba? Ramon Ang pa lang Actually, siya. panahon ni President Erap, yung Tiplex, SCTEX pala tayo yes, na di ba? oo. Yung Tiplex, sinasabi niya na yun, binabanggit niya, dapat magtayo tayo ng isang road para mabuhay ang ekonomiya. Yes. Mas lalong, Yung ginawa nga niya. artery. Oo. Di ba? Ginawa nga ni RSA. Ngayon, hanggang Bicol, meron na siya ngayon, Yes. di ba? Meron siya expressway na ginagawa hanggang Bicol. And speaking of traffic, para sa ating mga kababayan, nakapareho ko nagda-drive, cool lang tayo. Parang dumadami yung mga Road road rage. rage Yan. incidents ngayon na nakukuhanan sa dashcam, sa mga cellphone video. Tsaka nag-hearing pa kayo send dun sa... yung Ang daming high blood eh, no? Dami. Oo, dun Oo. sa Siklista. siklista, Tsaka tsaka yung retired na police. retired na police. I think nag-issue na yung LTO ng revocation or suspension. Yes, pati yung mga permit to carry niya, yung license ng mga baril, kinancel na rin. Wala ng rin siyang PNP. trabaho. Kasi ang pinuto namin sa Segboy, kasi nilabas ko doon, ang dami pala niyang kaso. No, grave threats, light threats, coercion. marami siyang sa gano'n? barangay. Oo, sa barangay lang. Ano siya, talagang high blood. Oo, kinonfirm. Notorious. At kinonfirm Segboy nung barangay captain nila. Taga saan ba siya? Sa Project 3 sa kaya Cubao. Siga. So ba? Project 4. Project 3. Project 3 daw. May Cubao, Anonas area. Tapos nung pinapanood ko yung andun hearing... yung kapitan. Oo nga, Kinonfirm niya. Noong 2018 siya naging kapitan at nung naging kapitan siya, may 3 ng complaint against him. Threat, grave threat, Barangay light captain threat. siya dati? Yung barangay captain, nandun. Yung barangay captain po. Witness. Oo. Parang dun sa hearing, nung pinapanood ko, Andun kasama mo si Senator Bato? Kaming dalawa ni Senator Bato Oo, nung una kami. Kaya yung entrada niya, parang dala ko yung mga parang gawa-gawa na blotter or something na parang hindi niya Yung mga kaso ina-admit, niya. parang mga kaso niya, parang dina-downplay niya, parang he was discharged. He was discharged. Pero, Pero ito sa issue to, Pawi, I think pareho sila may mali. Inamin naman ng siklista eh. Ako rin kasi nagbabike. Minsan, sabi mo nga, dapat konting pasensya. Sa kalye talagang, minsan may magbababa, may nakaharang, hindi mo maiwasan. Iwasan nyo na lang. Hindi pwedeng sabihin natin, oy, bike lane yan, umalis ka dyan. Hindi pwedeng ganun. Sharing the road to eh. So, si siklista, I think kasi pag pinalo mo yung kotse, di ba, Sekboy, amplified yun sa loob eh. Parang ang lakas na ron. Oo, para malakas yun. Kaya kasi paglabas ni Calvo, mainit na ulo niya eh. Ni Willie Gonzales. Ni Willie Gonzales, tingin ko na trigger dahil doon. Inamin naman ng siklista. So, ang both lessons learned, dapat konting pasensya. Kalma lang. Saka yung siklista, sinasabi niya lagi, doon siya sa right side ng kotse. Hindi siya pumunta sa left side. Nandun siya sa right, sa bike lane kasi sis pumasok, nagkahabulan na eh. Hinarang siya. Dito na siya bumangga sa kaliwa. Pero inamin niya na napalo niya nung una. sakto lang yung pagkakuha nung sumusunod na, hindi ko alam kung sasakyan. Kasi Yung vlogger. sinusundan niya Nag-car chase sila? parang. Ganun, seke. Or Hinabol nagkasakto nung inon yung camera, sakto, kitang-kita yung pagkasa. Kaya, yan, hence yung... Yan ang matindi. Sabi ko nga ako, tinatanong nila ako kung ano ang pwedeng ikaso sa kanya ron. Pag nakuha ng Quezon City yung yung original copy ng dashcam, at saka yung mismong video na nangyari. Second video, Sekboy. Yung magte-testify, yung kumuha ng video. Kahit kahit na hindi na grave threats eh. Alarm and scandal, pwede ikaso ng Quezon City yan. Kasi sila eh. Sila yung authority sa lugar eh. It's their duty to enforce the law there. Kaya pwede nilang kasuhan yun. In fairness kaya Interested party ng Quezon City dyan. Si Mayor Joy talagang rito, talagang porsigido siya na galit nga siya. In fact, nag-resign yung QCPD director kasi nagalit siya sa handling. General Torre. General Torre. Nagalit siya sa handling, nagalit si Mayor Joy. Talagang pupurso niya. Ayaw niyang napahiya daw sila eh kasi Quezon City nangyari. So, pero grabe, ang daming pangalan na lumabas. Pati Kaya ngayon talaga justice panahon ng pa. usapan ng local government code. Tsaka local government units. Kasi meron pa tayong pag-uusapan mamaya. Ayun. May nabasa akong article eh. Alarming. Yung gagawa na skyway sa Makati, sabi hindi na raw viable kasi nagpunta Subway. subway pala. Taguig. Kasi nagpunta raw sa Taguig. Yan gusto kong pag-usapan niya. Alright. Tsaka pwede rin yan, mamaya, yung mga maraming kaso rin yung PNP, lately. Na in spite na tinaas na yung sweldo nila, ang dami nilang medyo parang sabit ngayon eh. Di ba? Hindi, may nangyayari na naman sa Navotas. Kaya nga eh. Yung testigo mismo kay Jemboy, pinatay naman. Bago. Testigo, Wow. Riding in tandem ang pumatay. Sige. Mamaya pag-usapan natin yan at iba pang mga issue. Ang oras natin, 21 minuto.
makalipas ang 9:00 ng umaga. Magandang umaga sa ating mga cool na mga nagmamaneho at nagda-drive sa ating mga tsuper. Prettier than pink ang kumanta. Ganun ba? Prettier than pink. 90s. Salamat po ulit sa pagsama at pagpapanatili ng pakikinig dito sa atin sa executive session sa DZRH. Ako po si Paulo Capino, kasama si Secretary Boying Remulla, Senator J.V. Ejercito at saka syempre si Congressman Jonathan De La Cruz at si paring Edwin Eusebio. Good morning, Kong! Morning! Nasaan na naman yung dalawa? Nagkasabay ba tayong tatlo sa Congress? Tayong tatlo? Ako. 2010? Hindi, tayong dalawa. Tayong dalawa lang. 2010. 15 Congress. 15. Ikaw, 7. Hindi, 14th. 2007. 2007. Oh. Anong At saka 16. malaking issue nung nagkasabay-sabay kayo nun, Kong? Ha? Anong mga malalaking issue nung Ang malalaking nagkasabay-sabay issue kayo nang nun? nagkasabay kami, unang-una yung tungkol sa budget. Lagi naman yan. Perennial problem. Perennial problem yan, but in this particular instance, nagkaroon ng issue kasi yung tungkol doon sa development, DAP, yung DAP issue. Dinabot sa bad. Yung pinonsolidate, pinalitan nila Saka yung... yung principle of budget reenactment. Yes. Doon yun na... Nagkabanatan. So the Supreme Court made significant rulings on Yes. that matter. On what you can On do. reenactment. Oo. Pati yung pinalitan kasi nila pati yung definition ng savings, etc. yung ganung klase. And all Kasi of at that this time, pagka nag-reenact ang budget, parang nagkakaroon ng blank check ang presidente. Yes. And sabi ng Supreme Court, hindi na pwede yun. Hindi pwede yun. Hindi pwede yung ganun. So you really have to pass a budget every year. Yun ang lumalabas talaga. Kasi dati, pinapayagan Ano yan nila nakatatlong taon yan na ang Reenacted. budget, mga May na pinapasa. Oo. So reenacted na. Reenacted na yun. So nagiging blank check ng presidente yung yung budget ng Yes. araw. So doon talaga. He can use it for some other purposes. Kaya after nun, nag-iba After na. that, wala na. Hindi na pwede yun. Pero ano yun, parang absolute ang power ng presidente noon. Nung time na yun. Oh yes, at that time. And then of course ang nangyari dito, doon din pinasa kasi at that time yung 14th Congress na yan, pinasa yung tungkol sa baseline sa law. Ang author niyan si presidente. Yan ba yung may BBM. Senator BBM. BBM. Noon, Senator Panahon BBM. din ng DAP yan, di ba? Panahon ng DAP. Disbursement Acceleration. Acceleration program. Development Acceleration Program. Yun. Pero yung baseline law, that was the first law na defining what we call the archipelagic Ayun ang kanyang system. major Yun ang kanyang major. sa Congress noon, major Si Presidente legislation. also. Nagdidebate kami noon ng Presidente. Oo. Lagi si Jonathan kasama namin noon. So nagdi-debate kami sa floor noon. Sa floor. At magaling, President Mark. magandang yan kasi now we are going to that particular issue all over again because of this West Philippine Sea issue, etc. and At everything. dito, itong bago na buong week na to, yung pagiging statesman, pagiging geopolitician ni Ni Presidente, Yes. talagang lumabas with the ASEAN meetings, yung pagdating ni Australian Prime Minister Anthony Pero Albanese. we expect the West Philippine Sea issue to be amplified more in the next few months. Kasi marami na nangyayari, no? And Saka marami tayong kakampi. yung nangyayari ngayon sa Ayungin Shoal is very important to us. Oo. And of course, we have to dapat pag-usapan ulit yung ginawa ng China sa Mischief Reef. Kasi ito talaga yung punto ng kasaysayan na talaga makikita mo yung aggressiveness ng China. Nasakupin ng lahat. Kaya hindi tayo pwedeng patulog-tulog ngayon. Kailangan alam natin itong isyong ito. Tsaka And hindi lang... but at the same time, we have to balance it. We have to make a determination whether Ano na these things talaga? are being propaganda or these things are being made in other forms. No? Kasi marami rin nagsusulsol. Huwag tayong magpapasulsol because we don't want the country to be another Ukraine. That is the other issue. Latest news about May it, mga- ihatid na yung pagkain. May mga issues na ganun. Ngayon, ang ganda kay presidente, balance. Meron siyang ganun na workout. And I think it will be best if the legal experts, kaya nga sina Sec Boying, etc., will be able to come out with the The area of concern natin na Ayungin Shoal. Kasi nga, we already staked our territory here a long time ago. 1999. In consonance, Nine- ito naman, kakabay, kasama ng
ng UN Convention on the Law on the Sea. Law of the Sea. UNCLOS. Kaya meron tayong pinanghahawakan. Di ba? Boy, 1999, panahon ni President Erap yan. Tayo. Isipin mo, 1999 pa, nilagay na yung BRP Sierra Madre. Kumbaga, that time, hindi naman sila nang gugulo. Until recently. Kumbaga talagang teritoryo natin eh. Pagkatapos kasi noon, mischief reef na ang pinuntiryan nila. Jonathan? Oh yes, that's part of the whole thing. But ngayon, nalalaman na, Sec at saka Edwin, parang Pau, nalalaman na ngayon kung sino yung nag-back channel. Hindi. Lumalabas na. Lumalabas eh. Kasi lahat ng presidente, nag-deny na. From President Erap, na hindi President sila PMA, etc., Duterte, nag-deny na. May nag-back channel. Whom apparently provided the cue na pwedeng tanggalin yung Sierra Madre. Sino nagsabi nito? Dati bang senador yun? Ikaw talaga. Congressman ba yan? Senador. Parang sinasabi mong ST. Parang sinasabi mo ST. Ito masyado itong... Parang sinasabi mo si ST. Hindi. Pero clear naman sa mga naging presidente after President wala sa mga Erap, wala ka talaga ang nag-commit. Even DFA nagsabi, wala eh. Para sinasabi mo si Senator Trillanes, sinasabi mo eh. Ikaw talaga, Edwin, masyado mo. Hindi, talaga meron bang ginawa si Trillanes. Di ba nag-away sila? Pero dinenay niya. Pero ang question dito, wala naman siya stature para para mag-commit eh. Noong time na He yun. was given, He has no stature to commit. Pagiging senador, hindi pa po pwede. Hindi, he was given authority at that time. By? Si Back Channel, nag-away nga sila ng Del Rosario eh. Oo. At that time. So lumalabas na Parang siya. Pinoy government? Yes. Parang Parang siya kasi parang ang sinasabi ngayon nung iba, I'm not saying that this is true or factual. Ang sinasabi ng iba, baka yun ang nangyari because he was back channeling at that time. Dahil nga nagkamali tayo dun sa mischief eh. at saka parang may insinuation talaga from the Chinese end na may sinabi kayo na aalisin. So sino ano yung pagkakamali sa mischief para na mamalaman ng mga nakikinig sa atin? Ano ba yung kwento ng mischief? Hindi, yung mischief, originally, yung mischief yan, talagang dyan nag-iisla lahat. Sa atin yan eh. It was dyan nagpupunta yung fishing vessels. Common fishing ground. Ngayon, hindi ba, ang nangyari doon, nagkaroon ng reclamation. Hindi reclamation eh. At that time, yung tungkol doon kaya nagpunta doon yung ating mga forces. Kasi, hinabol nila yung mga nangunguha ng mga endangered species. Yung mga coral, etc. Sa Palawan. Nagkagulo. Doon nagkagulo ngayon. Doon napansin na may activity na. May activity naging na. Very aggressive na ang China yes, that time. yan ang nangyari doon. So, doon, nagkaroon ng Tapos, ang sinabi, ay, nagpadala tayo ng gray. Nagpalit ng gray ship. Tapos, nagkaroon ng sinasabi noon, si Secretary Del Rosario, sana sumalangit naman kanyang na parang siya nagsabi na nagkaroon na agreement ang China at saka Philippines na mag-withdraw ng mga forces doon. Sa mischief. Nauna tayo nag-withdraw. Wala pa lang ganun arrangement. Sino nagbigay ng command? Si Del Rosario nga. Si Pinoy. Oo. Hindi siya. Hindi, ang pwede lang magbigay ng command yan. Yung Commander-in-Chief. Commander-in-Chief. Ang sinasabi nga, nagkaroon ng hugas kamay. Kaya nagkaroon ng back channel. Pero in fairness kay Pinoy no time, yung close kasi nung time niya lumabas eh. So, palagay ko hindi sa kanya nanggaling. Baka yung sa back Del Rosario nga. Del Rosario muna. Hindi si Pinoy. Hindi si Pinoy. Kasi that time, Sec Boying, palagay ko doon lumabas yung Hague ruling eh. Panahon niya. Talagang in fairness to Pinoy, kahit kailan, hindi ko naging magkapatido. Pero I think talagang gusto niya ma-enforce yun that time. Pero nakakataka talaga. Nung unang sinabi na China may nangako daw. Tapos biglang lumabas yung pangalan ni President Erap. Napaka-imposible kasi... Ang nakakalungkot, parang nagagamit pa ng mga... Si Tiglaw nagsabi? Siya nagsabi na si President Erap daw ang nag-commit to remove the BRP Sierra Madre. Hindi mangyayari. Paano nangyayari? Alam ni Sec Boying nandun. Siya nga ang nagpalagay doon tapos siya magpapaalis. Very inconsistent. Ang nakakalungkot, si Tiglaw maaring nagagamit na ng China para tayo mag-away-away. Dapat united tayo in this issue. These concerns our sovereignty and the territorial integrity natin ito. Dapat magkakasama tayo. Kaya kita mo hindi nagsasalita si Trillanes.
Bakit hindi siya sasalita? Kasi nga siya, kasi siya, ngayon lumalabas, Tawagan kaya natin. after all of this Pwede. things, Pwede, I'm sure open siya, yan. hindi siya, after all of, kasi siya lang ang senior official at that time na pwede magsalita Oo. Napapaniwalaan ng China. Oo. Pero to put into context, itong away ng mga mapa, territory, hindi lang sa atin meron ding sariling away ang India at China. Kaya nga sa sinasabi- Himalayas. doon sa Gumawa din 10-9. sila ng sarili Kaya nga lang map. sinasabi ko, may propaganda, may hindi propaganda. Oo. Kagaya niyan, sinabi ng foreign minister mismo ng India, walang ibig sabihin ng mapa. Di May ba, mapa ang China na kasama Mount Everest sa kanila. Yun. Pwede- Oo, pwede yun yung tayong pinag-aawayan gumawa Pati nila. Pakistan, kanila raw eh. Oo. Pwede tayong gumawa ng sarili nating talaga mapa. kaya. In Tsaka other pumalag words. kasi pumalag ang India dito eh. Oo. Tsaka yung Malaysia. Maraming pumalag. Kumbaga ngayon, marami tayong kakampi rin sakali. Walang ibig sabihin ng mapa kasi. Isa din yun kung ba't hindi, dahilan, ba't hindi rin nag-attend si President Xi Jinping dun sa G20 summit sa India ngayon. Kasi dahil nga may sariling away ang India at China. Yun ang matindi kasi pareho silang nuclear superpower. Yeah, tsaka pareho silang billion person. people. Oo. Billion person, Tsaka may border sila, di ba? But that's more about the haba. border country. sila But mahaba. it's not Nag-aaway about the sila. map. It's more about the border and more about Border. yung tungkol doon sa pagkukuha nila ng mga manufacturing plants. Nag-aaway yan eh. Yung historical claims, kasi may sarili silang historical claim. Pag tinignan mo naman yung mga Spanish maps natin, parang tingin ko naman, part din ng territory natin. Yun yung pinag-aawayan. So, ang away ngayon, kung palakihan na lang ng puwersa, kaya tayo naman, nakikipag-alyansa din tayo sa ibang mga bansa, like the US. Doon tayo dihado. Medyo dehado tayo. Pero, hindi ibig sabihin nun, hindi natin, Ang kailangan pa rin ang natin iwasan i-claim. lang natin na sabihin natin this is a fight between the US and China. Hindi po. This is not about the US and China. This is about our country Yes. having our own territory. Oh. Nagkakaroon lang kasi ng impression because of the manner by which things are being done. Yun lang naman yan. Because in the case of the other countries, there's none. Because there are a lot of claimants in that particular area. Malaysia, Brunei, Vietnam. Indonesia, Vietnam, everybody and his Indonesia. brother. Pati Taiwan. Taiwan has the largest island in those areas. Pero bottom line talaga, tama, yung Ayungin show, sabi ng Sec Boeing, very crucial yan dahil lately very aggressive Tsaka na, magkakaroon pa tayo hostile. ng maraming resupply missions yan. Hindi matatapos na to. Ang This suggestion, will be more often. Because we have to do it, make it more Tsaka itong often. huli, Sec Boeing grabe na naman yung mga Yung dangerous harassment. na naman. Oh, yeah, so that's why we have to These do it more past often. days. Sobra na. Hindi, ang suggestion ko nga dyan, gawin natin magkaroon ng permanent Base. na doon. Para Actually, matapos. Fixtures. Nung pinalagay ni President Erap yun, temporary yun kasi hindi naman tatagal yun eh. Dapat, ang problema, hindi lang na follow through ng ibang mga administrasyon. Yung Dapat permanent fixtures. base na sana ngayon. Dapat permanent base yun. Para hindi nagkaroon ng gulo. Tsaka At that time. meron pa yung mga suggestion earlier this year, gawing tourist area para No, that is happening eh. In the case of yung dive site, na sinasabi nilang dive site na Malaysian Bataha. territory, atin yun. Yun yung pinakamagandang dive site ng Malaysia. It's actually us. It's actually ours. Santo. Doon sa papuntang Sabah. Merong dive site. Anong pangalan nun? Labuan? Hindi pa. Hindi Labuan. It's another dive site. Yung Labuan kasi yun yung financial center eh. Off Palawan. Off Palawan. Papuntang Sabah. Kaya nga po, dito rin yung medyo naging controversial sa budget season na Sec Boeing na marami sa mga departments na mga civilian humihingi na rin ng malalaking confidential intelligence fund. Kami po sa Senado, with President Mig Subiri, nag-form na siya ng isang oversight committee para sa Intel Fund. Mas gusto namin ibuhos ito sa NICA, sa DND, AFP because of the external threat ngayon. No? Kasi iba na, mag-shift na tayo sa external defense. Hindi lang ito asset. No? NICA, NSA. NSA. Oo. So, kailangan hindi lang Intel yan, hindi lang yan ISAF. asset. Kailangan may reconnaissance na tayo, may surveillance. So, kailangan na natin ng mga aeroplano at iba pa na mga Drones actually. So, Saka mag-shift na tayo satellite In capability. which case, we should be able to handle our airspace and our seas. Actually, pwede tayo mag-subscribe na sa Google. Doon tayo gumastos eh. Kasi yun na may satellite eh. Kompleto yun eh, di ba? Hindi, Oo. kagaya niyan, Don't reinvent the wheel. actually meron effort dati na kasi yung maritime yung gamit nila ng ating seas
Mayroon dapat fee yan eh. Pati yung ating airspace. Hindi natin na-monitor yan. Dumadaan sa atin. Oh, yeah. Malaking revenue yan. Dumadaan sa Yes, atin. yung dumadaan sa atin. Sa passage. Passage. Meron yan eh. Sen, baka pwede nyo rin i-reconsider. Kasi minsan, Passage fee. from time to time, nagtuturo kasi ako, nag-lecture ako sa Philippine Air Force. Akala ko kung anong klaseng air. Ikaw, Hindi, yung... ilinabin mo kung anong nile-lecture Nagtuturo ako mo. ng digital Yung digital. yung digital Importante stuff yan. sa Philippine Air Force. Nakikita ko may konting gap din sa mga cyber facilities, cyber warfare. Yeah, Sana actually, ma-allot din ang Mabuti budget sinasabi yun, ni Sen. Sen na magko-consolidate sa NICA lahat. Yes. Kasi importante Oo. yan. Nalungkot ako kung Jonat, galing kayo sa di ba? Ngayon, lahat ng department, pati civilian, naghingian na ng intelligence fund, di ba? Oo. So, Mabuti i-concentrate tayo. Sabi Oo, nga ni Sec tama. Boeing, dapat yan sa mga national security agencies na may kinalaman sa national NICA, security. ganyan. At isa pa, pwede ko isingit, siguro yung cybercrime natin, kailangan natin Yes. palakasin because it's a new enemy that everybody, every Filipino is exposed to. Pwedeng madali. Siguro yung cybercrime division ng NBI, Yes. PNP, PNP. kailangan pondohan natin yan. Isipin Yan. mo nakapag-register yung matching. Oo nga. Isipin mo yan, isipin mo yan. Yung ongoing. Oo. Para may iwasan yung mga hacking, ano? Tsaka hindi nawala yung mga hindi nawala yung need, yung mga makakuha ka ng... At tsaka iba ngayon, yung Telegram tsaka WhatsApp, tumatawag na itong mga scammer na to. Ganon? Tumatawag Ginagamit na. yan na? Oh, pag nakita niyang na-seen mo yung message, biglang may tatawag, kaya nakakapraning din. Huwag kayong sasagot sa ating mga kababayan, sa ating mga nanonood kilala at yung makikinig. Huwag kayong sasagot ng Maski international na- number Na hindi nyo Hindi ko kakilala. na hindi nyo kakilala. Yeah. Bakit? Kasi Scam gano'n na yun, ngayon. scam. Dahil nga sa nakatulong kahit papano yung SIM registration. So yung SIM registration text na lang. Ngayon, ewan ko kung anong software ginagamit nila. Dinadaan nila sa mga messaging applications like WhatsApp, Telegram. Tapos, kapag nag-text sila, kunwari may promo na may ina-offer kaming trabaho para sa inyo. Sa Canada. Mag-like kayo. Sa Canada. O kaya i-like tong page na to, ganyan-ganyan. Patay ka na. Pag nakita nilang na scene mo, may mga ibang scammer, tatawag Tawag pa. Huwag kayong sasagot kasi baka nag-install na sila ng virus o software o kung ano man na pwedeng ma-penetrate yung phone nyo. Ganyan naka-sophisticated. Na-overcome na nila yung SIM registration Oo. Nayari nila eh. Nayari nila yung SIM registration ha. Oo. Tsaka, nakaka-circumvent na naman nila. Na-circumvent nila yun. Lupula naman. At saka ang ginawa pala nung iba, sinasabi sa atin ng mga yung cybercrime investigation na group. Ang ginawa pala nung iba, bago natapos yung deadline para sa SIM registration, nagbilihan. At saka, naglagay sila ng mga pangalan. Kasi nakakuha ng data eh. Sa pangalan. Madaling makakuha ngayon ng data sa pangalan. Saka malungkot dito, Kong Jonat, yun nangyari sa anak ko, no? Experience. Yan, oo. Oo, yan. Yung mabata, ang itig yung pinupunti rin mga hacker, mga cybercrime, itong mga to. Operators. Yung mga Mga vulnerable, operator. mga Yes. bata, Aggressive yung pa yan, mga yan. mga senior citizen, mga pulis, military, dahil siyempre busy yung mga yan, yun yung kanilang tinatarget. Itong anak ko, kakukuha pa lang nung kanyang credit card, within 1 week, tinawagan siya. Siyempre, alam yung Yes. mga Data. background, yung data. So, akala niya, totoo na magkaka-point siya. Binigay niya yung OTP niya, naubos yung, Patay. yung naman, savings niya, savings niya. 120,000 na pinag-ipunan niya mula sa Kawawa pool. naman. So, ang vulnerable kasi ang kanilang tinitira. Kaya sabi ko sa Boeing, itong Intel Fund, bukod sa mga agencies that are connected to national security, yung DICT, cybercrime, Yes. NBI, PNP. saka PNP, kailangan natin palakasin kasi lahat nagiging biktima ngayon. Saka yung meron kasing CICC eh. Cybercrime Investigation Kulang sa gamit. Kulang sa gamit sa yan. pondo. Oo, yun. Sina Yusek Alex Ramos. Yun kailangan din yan. Kailangan At saka, pondohan yan, eh. hindi lang pagdating sa scam. Ito Marami. lang, yung exploitation of children, Yes, yung mga lahat sexually yan. exploited children. Trafficking. Nanggagaling sa West, US, Australia, biglang magre-report sa ating mga law enforcement agency, na-trace namin yung Na nandiyan sa inyo. at saka ang nakakatakot, nakakabigla at nakakabagbag damdamin, minsan yung mga magulang, Mismo, tito, ang nag-exploit sa Yung mga kahapon, yun na kabataan. in-inform ng US Department, Homeland Security ng US, na nandito yung hub. Oo. Na, syempre, pagkakatiwala mo minsan yung anak mo dahil kamag-anak mo, yung pala, Ibang i-exploit na nila ginagamit. online. And, yun yung mga ganong klaseng cybercrime. Iba na talaga ngayon. Na- The technology is such na iba na.
And it takes resources and it takes funds. Kaya andyan naman si Senator Tsaka wala JV. wala tayong capability sa ngayon dahil kulang nga sa pondo. Kaya nga ang proposal ko, yung mga intel funds sa mga iba, doon natin Ibigay niyo na diyan, Sa cybercrime, fight against cybercrime. Again, palakasin natin yung mga agencies na may mga cybercrime units. Tsaka yung mga iba hindi naman kailangan, huwag na kayo humingi ng mga confidential Pati nga yung funds. Lahat may... Department of Agriculture humingi ng intel. Sabi ko nga, Boying, humingi silang intel, kilala naman nila sila mga hoarder. Kilala naman nila sino smuggler. Ilang taon na. Diba? Umiinom kasi sila ng pampalabo ng mata. Etong mga intel funds ba na hinihingi nila? Ano yan? Hindi talaga nasisilip? Wala bang right? Ibang auditing. Ibang auditing system dyan. Ibang audit system dyan. Kaya, so sa Senado naman, in naglipana fairness, Ano yan? Kasi dapat yan, may law enforcement related for national security. function yung may agency. function. Tama. At yun talaga, pinapayagan for purchase of information. Yes. Basically, yun talaga yung pinapayagan dyan. So, there's some departments na wala namang ganong ginagawa. Sana, maging malinaw lang yung extent Yes. kung saan gagamitin yung kanilang intelligence funds. The other consolidation that needs to be done insofar as these funds is concerned, yung use ng funds na ganyan sa local governments. Sa amin kasi, like sa DOJ, yung Witness Protection Program fund namin, napakahalaga niya kasi hindi mo dapat lalabas kung sino tumatanggap, Oh, yes. kung magkano tinatanggap, Yes. at yung pinuupahan mo mga bahay, on Oo. cash basis yan. Yes. Kasi hindi mo talaga nilalabas sa lahat yan. Hindi mo naman pwede i-check yun. Hindi mo Meron pwede check kang... yun. Hindi mo pwede lagyan ng voucher. Oo. So, tsaka dapat mabilis. Oo. Dapat nakakapag-desisyon kagad. Kagad. So, yun ang nature talaga ng confidential funds. Hindi pwede malaman. Hindi Yung pwede. iba, Talagang well, it's for them to justify it. I will not say that they don't deserve it. Pero sa amin, yun ang ginagawa namin. That's part of it, no? Which is sa tama witness naman. protection, no? protection yan eh. Eh, ngayon, sa enforcement pa, sa law enforcement, sa surveillance, Yes. sa mga kinakailangan gawin para mahuli yung mga suspects, meron din tayong gastos na ginagawa dyan. Yun na ganyan. Tapos yung local government nga. Kasi local governments, kailan medyo maano rin yan. Makita na mabuti yan. Kasi may mga ibang local government, ibang tinitiktikan nila, yung kalaban nila. Imbis na... Dapat ang local government, sa police power function nila ginagamit yan. Oo. Basically, yun ang purpose ng confidential funds for the police power function. Usually yan, gagastos mo rin ng police eh. Oo. Gagastos mo sila. Assets. Kung may Assets mga mo yan. kailangan sila para purchase of information. din. Yes. sige, mamaya pag-usapan natin yan, pati yung ibang mga issue tungkol dun sa sinasabi ni Di, Seth lalo na Boy, yung sinasabi mo kay na Zemboy. cybercrime. Oo. Alam mo yan, Pao, kasi mahilig ka nga, techie ka eh. Cyber. Cyber, like techie ito eh. Hindi, nung araw, Betamax pa lang. Cyber na to eh. Betamax pa lang, sa VHS. eh. Babalik sa'yo. Magko-commercial na muna tayo at sinasabit na ako ng mga kasama ko dito. Ang oras natin, 10 minuto bago mag-alas 10 ng umaga. Ang nilalaman ng puso ko. True faith. Good morning. Hindi, magandang Wag umaga. na lang kaya ang title. Yan, wag na lang. Faith. Wag na lang kaya, Boss Vic. Yan ang sinasabi Oo, mo good eh. Wag na lang. Si Boss Vic ang inaano mo eh. Alala na si Good Boss Vic. morning sa ating mga boss sa Yung ating text DZRH. line, ano mo? Oo, Oo. morning. Salamat po ulit sa pagsama sa atin dito sa executive session sa DZRH. Ako po si Paolo Capino, kasama si DOJ Secretary Boying Remulla, Senator J.V. Ejercito, Congressman Jonathan De La Cruz, at si paring Edwin Eusebio. At para makasama sa ating talakayan at balitaktakan, ito po ang ating text line, 0919-282-6485. Uulitin ko po, 0919-282-6485. Mapapanood nyo po kami sa Sky Cable Channel 129, Signal Channel 18, Destiny Channel Cable 129, Cable Link Channel 3, Bicol CATV System, TVZ Cable Network, JP Cable TV, at Madera Cable TV. Mapapanood nyo rin kami live sa DZRH News sa YouTube, DZRH News sa Facebook, at saka sa Executive Session DZRH na Facebook page na mag-e-air mamaya or after ng ating show. Yun, magbasa-basa muna tayo. May text dito. Galing kay 4157.
Si Trillanes yun, sabi niya. Ito po ang pinakamahirap sa ating show eh. Yung mga blind Boy, item. huwag yung pababasahin na Nawawa. kanina. Kawawa kayo. Oh, good morning daw. Oy, happy birthday rin at good morning daw, sabi ni Mayor Nonong Palomar ng Tapas, Capiz. Peace. Morning, Good morning. Morning. At tapos si Ding Diaz dito sa Bulacan, Malolos, Bulacan. Tapos, ito, paborito natin to, Sen. Sino? Si Bong Belhica. Kung beli ka. Oh, San Juan. Sa San Juan ito eh. Good morning. Saka pasalamat din tayo kung aking si Congresswoman Jam Baronda sa Iloilo siya yung nag-host. Yes. Tsaka dinalaw namin specialty center doon. Mukhang yung Western Visayas Medical Center. No, magiging talagang specialty center na siya. Hopefully in 2 to 3 years kompleto na. Ayun. Ganda-ganda ng Iloilo. Western Visayas, ano yan? Center. Oo. Tsaka yung- Parang nga din may... Medyo marami may Hindi, comments mga ka ba text dyan? messages, binabasa ko dito. At sabi ni Ted Mabago, sino ba, wala pa bang uupo sa DA para, sabi nga, maasikaso kung John na tinatanong ka. Nag-aasikaso naman si Presidente. Merong Iba daw kasi siyang, pag meron siyang guidelines. Hindi, Simple- siguro ang ano dyan kung Jonat, si Presidente, kaya nag-encourage siya. Alam niya yung problema. Problema. At masalimuot. Kaya nga, Tinitignan niya. mensahe yan na siya mismo ang nakaupo ron. Ang nakakalungkot dito, mga yung nasa- mga taga-DA, Yan na. hindi nahihiya. Si Presidente na nga nandun, napapahiya ang Yes. Presidente. Dapat mahiya kayo. Yan na nga ang... Yun diba? ang kanyang mensahe Yun doon. ang mensahe, kaya nga siya nakaupo dyan para pakita na seryoso siyang ayusin. Masalimuot man ang problema ng DA. Yung problema dito kasi, Zegboy, yung may anti-agri-smuggling law tayo nun. Ang problema, left and right naman ang issuance, naging negosyo na yung importation. Import na lang tayo ng import, namatay na yung ating local Production. industry. Local production. Nawawala. Itong issue din ng price cap, meron pang isang Cartel. Yung Cartel. Sayang ang DA sa paper economy. Yes. Yun na nga. Issue sila ng issue ng papers para mag-import. Yun ang Imbes na- economy. Mihasa na. Oo, Imbes na, namihasa. Mihasa na. production. Imbes na production, importation ang ginagawa ng Pinabayaan nila yung talagang, Nabanggit na ni Presidente yung framework eh. Sinabi na niya, ayusin natin ang NFA, ayusin natin ang FTI, logistics natin, SRA, kompletuhin natin yung ating seeds, etc. Yung ganun man Meron lang. akong text pala rito. Sina. Sec Boying, watching. Willie Villarama. Oy! Kaibigan natin. Willie. Anong Willie? Willie, Willie. Nakita ko siya kasi nung siyempre namatay si Secretary Toots. Sectut. Very close yan kay Secretary. Pero Pero ngayon, pala, kay Old Man Ople pa. Yes. Very close na siya. Pero ngayon naman, magkakaroon na tayo ng amendment, Sec Boying, dahil yung anti-agri-smuggling law, nag-evolve na kasi. No? Yung cartel, profiteering, Hoarding, na. hoarding. So, anti-agricultural economic sabotage, we will include at hindi lang BOC ang May enforcement hawak, agency, isasama na natin ang DOJ, DTI at iba pa Hmm. sa council para mas may ngipin na ngayon. Kasi yung mga nakaraan, sabi ko nga, yung mga BOC dati talagang may nakapagkuntsaba. Pero ngayon, ay hinahangaan ko naman si Commissioner Bien, nagbigay siya ng instruction, sabi niya, wag lang agricultural products. Yun ang kanyang very parang lahat bahala na kung hindi yung bahala, pero ito wag na wag. No, kaya salamat kay Commissioner Bien for issuing that instruction. Para ma-work May out. tanong ako para sa mga DA. Ganun ba kahirap i-identify yung mga warehouse kung saan naka-stockpile at nakatago Hindi, alam itong nila mga... yun. Alam May nila yun. kamot, may pampalago. May pampalago. Alam nila yun. Alam nila yun. Nila yan. Ang nagiging problema lang nga kasi is siyempre nag-ano sila dahil nga there is no specific ruling tungkol nga sa hoarding. What do you mean At hoarding? least ngayon magbebatas na. No? Ano ang ibig sabihin ng hoarding? Kasi kung ako businessman ako, siyempre hawakan ko yung aking binili ko to eh. Yung aking paano masasabing hoarding yon? So sa batas ngayon, walang specific Walang na specific na bago mo tungkol i-release dyan. o may amount Wala. o There's nothing. Kaya And there's itong amendment, Kaya nag-evolve na nga Pawi, kasi nung problema nung time na yon, may hearing tayo, rampant ang smuggling ng bigas, ng sugar at iba pa. Kaya smuggling. Kaya nga nag-evolve dahil si NFA, si DA, kaliwat kanan ng importation, hoarding na, cartel at profiteering na ang Ating papasukan. Ito na yung papasukan style. na yun. Isasama na natin. Workout. Oo. Kasi at saka sinabi na ni Presidente pati, kailangan natin ng pangbalanse. Kaya sinabi niya, ayusin natin ng NFA. Kasi doon sa rice tarification law, nawala ang powers ng NFA pagdating sa pangbabalanse.
Kagaya ngayon, dito sa price control, meron pala tayong 7.5 billion pesos na panggamit para sa ayuda sa retailers. Ha? Kung ako sana, kung masusunod, ang mangyari, hindi yung retailers ang mo. Puntuhan mo ng gobyerno, either PITC or NFA, para silang bumili niyan. And then, gobyerno mismo magpaparabas, 41 pesos. Hindi na magre-reclam. Sabi mo, retailer ka, 100,000 ka ba sa hawak mo? Bibilin ko na yan. Kung binili mo yun sa 50 pesos, bibilhin ko sa 50 pesos, pero ibabagsak ko sa market. In other words, kakalabanin mo yung hoarders at saka yung profiteers. Para matulungan Para matulungan yung farmers. Tama. Dapat ganun eh. Para sila. hindi na gumimik sa subsidy. Hindi sila gigimik. Oo, hindi sila gigimik. Kasi ang nangyayari ito, ang enabler mo dito, yung mga nag-wholesale. Kasi tinutulungan mo itong mga network nila. Which should not be the case. Maganda nga yun. Sinabi pati ni Presidente yan. May mga iba dyan sa mga kaibigan natin sa rice tarification, masyado silang. Tapos ang gusto pa nila, bababaan pa. At saka malaki ang kita dito sa mga quota Yeah. ng importation. Malaking-malaki. Itong bigas, Yan, sukal. mga Kaya ano. nga nangyari, kung John, nakakalungkot, napabayaan natin yung local production. Natin. Kasi namihasa na ang ating maahensya from DA, NFA, SRA. Yung SRA, Boying, kung John, dati naglagay tayo ng batas yan, Sugarcane Industry Development Act, one of my very first laws. Naglagay tayo ng 2 billion a year para ma-revitalize, para buhayin yung sugar industry. Ngayon, nasa 500 million na lang kasi, hindi ginagamit. Hindi ginagamit kasi nga, mas gusto nilang mag-import kaysa buhayin ang production. Yan ang malaking Nakakalungkot. Yan ang malaking problema. Demoralisado na yung mga magsasaka natin. Ayaw nang gumalaw ng mga magsasaka. Wala na eh. Patatanda na. Wala nang gusto pumasok. Walang We have to pambalanse. make agriculture interesting again. Oh. Kailangan And maging profitable. para yung mga bata magkaroon ng interest. Wala. Sa Amerika, proud sila, potato farmer. Oo. Di ba proud sila eh? Kasi Kumikita pati sila. Yan ang Kailangan. nangyari dun. Yan ang workout. Dito rin yung sinasabi ni Sec Boying na paper economy. Yun na nga, yun ang problema natin. Import nga. Namihasa nga. Naimilhasa tayo dun. Yun ang ating pangbanat kaagad eh. Dahil dapat nga yung DA, wala nang air conditioner sa opisina yun eh. dapat nasa labas. Nasa field sila na. Nasa field lahat. Dapat nasa field lahat yan eh. Hindi yung mga Saka yung mga Yusik statistics. at Asik doon, napuputi eh. Dapat mga parang dapat may itimang nandyan, di ba? Mga magsasaka dapat na nandyan. Ang puputi eh. Yung mga magsasaka nagrarally. And ang nangyayari pati, kung titignan mo, yan, alam ni Senator, nag-hearing sila ngayon. Tanongin mo yung statistics nila, magkakakontra yan. Ang problema natin ngayon talaga, how do we make young people go into farming? Yun, encourage Kasi nung sila. araw pa Kailangan ito, maging attractive. kasama pa kami ni Senator JV sa Congress, ang big question kasi, average age of the Filipino farmer. 60 plus. Ngayon, 65 years old na yata ang Filipino farmer. Wala na eh. po. Dati Oh. 56. Tumaas na. Parang ngayon, mga 63 to 65 years old Wala na na pumapasok. ang average age ng Filipino farmer. So magkakaroon na ng gap sa generation na wala nang Oo, gusto yes. talaga. Wala na gusto magtanim. Kasi Kasi nawawala yung Wala dignity. nang kita. Wala Oo, nang dignity. ng human labor and tilling of the soil. Kaya ikaw, Pao, maganda-handa ka na. Gararo ka. Kasi ibang ararong ginagawa mo. Ha? Iba inaararo Ano? na. Ito eh. Timba. Timba. Yung timba. Yung current setup ba, may parang police powers ba ang DA para i-raid or Wala pa. mag-inspect? Kasi wala, yung old wala. law, yung anti-agricultural smuggling law, BOC lang. So masyadong, sabi rin ng BOC, to be fair to them, hindi rin nila kaya. Kaya. Ang laki ng ang lawak ng ating shoreline. Kaya that's why in this new law, yung anti-agricultural economic sabotage, may council na yun, na DOJ for prosecution, DTI kasama na rin, aside from BOC. So, mas may tsaka yung mga Coast Guard, lahat ng level law enforcement agencies to supplement the manpower of BOC. Ano yan eh, mabigat na usapin nung araw pa yan, yung power of the BOC. Kasi yung warrantless seizures warrantless searches and seizures Oo. na kinoconduct ng BOC. Which is allowed by law. Actually, dyan very, very strong ang BOC sa Pwede nilang anti-smuggling. ganunin. Pwede talaga nilang Gamitin. Oo. Tapos ayun natin, i-activate natin. Yan dyan naman si Mike Aguinaldo, yung Philippine Competition Commission. Medyo tignan din niya. Kasi yung mga cartel, etc. and everything, he can work on Tama si those Mike. things. Dapat kausapin namin si Mike. Si Mike kailan ma-workout.
Oo. Philippine Competition Commission. Ito talaga yung makikita mo din at sa dulo kasi yung taong bayan, lalo na yung ating mga mahihirap na kababayan, kailangan nilang magtiis sa mataas na Kaya presyo. tama si SNJB Huwag niyong pahiyain si Presidente. Kayo nasa DA. Mahiya naman kayo kayo. naman tulungan ninyo siya. It's a Tulungan message. natin lahat. Kaya nga siya concurrent, di ba? Oo. Jonathan? Kasi mensahe yun na seryoso siya. Nakamasid ang Na Pangulo. masalimuot man ang problema ng DA. Umayos kayo. Umayos Parang kayo. hindi na nahiya eh. Iayos natin Mas, yan. mas makapal ang mukha o pitaka. Pero sabi Yan ang workout. Ha? Yung sa kaibigan ni Kong Jonat, si Alfredo Pascual, yung ating DTI secretary. Oo. Kaibigan mo to, di ba? Oo. Sabi kahapon, may nakahanda na raw na multa at parusa dun sa mga retailer na lalabag dun sa iyo. May price control nga eh. Oo. Hindi lang Naging yun. controversial nga yan. Naging controversial yan. Yung mga workout. Ngayon, ang isa pang titignan din natin, and I think some other ways, but some other measures should be work out. Yung tungkol sa pagtaas ng tungkol sa utilities, tataas na naman. Nako. Power rate, water rates, May yung mga domino ganyan. effect yan. Merong konting ano yan. Kaya inflation natin for August nasa 5 point something. Tumaas yung pati gasolina, ang taas. And then many of these are actually logistics oriented and then imported natin from labas. Kasi the whole world, to be fair, the world is actually under such stress. Hindi lang naman tayo yun. Hindi naman tayo lang. Inflation. Lahat na meron tayong problema sa ganyan. Ang atin lang, yung the measures that we are supposed to be working on, kailangan angkop dun sa pangangailangan natin. Pero bago lahat, batiin natin yung organizers ng FIBA Oy! World Basketball. Oo. In 2 weeks, nakakatuwa na tayo, Basketball Crazy Nation, at least yung mga magagaling na players sa buong mundo, na-witness natin dito. Congratulations sa SPP at sa FIBA. Talo pa lang ano. Talo US, Kaya, talo US, Canada. Kumbaga yung At saka European League talaga. Yung iba European na, League. Mukhang sila talaga nagbibit-bit paano. Iba yung style, Iba yung style. sistema eh. Yung system. Tsaka disiplinado sila. Hindi nakukuha sa ano. Isipin mo, magagaling nitong US at saka Canada dapat. Hindi, pero Panay NBA yun. Panay Pareho. NBA yun. pero yung style kasi nila, simula yung mga under 14, mga teenager pa lang sila na Yung magkampi. sistema nga, So hindi- after 10 years, Magkakasama alam na sila. nila kung Magkakasama sino sila. Yes, yes. Importante kasi dito yung familiarity. Yes. Familiar. Hindi pwede yung ngayon lang kayo Kaya hirap magkakasama. ang gilas eh. Nag-perform mahirap. sila pag may tournament Pag- nila. Oo. Tsaka iba na talaga yung European style Basketball. No? Yung European style na basketball, yung ikot ng bola, pasa, tsaka magaganda ang shooting. Magagaling sila. Fundamentals. Magagaling Kumbaga, sila. hirap na rin yung manalo yung individual tulad ng NBA, magagaling sa talent, pero yung sistema ng kalaban, dito natin nakita. Natalo pala. Serbia versus Germany pala eh. ang finals. Ang finals? Grabe yan. Grabe ah. All Wala pa, Europe. wala pa si Jokic. Pero malakas ang dyan. Malakas ang Serbia. Wala Malakas. pa si Jokic doon. Wala si Jokic wala doon. pa si Wala pa yung MVP. Si Bogdanovic yung nandun. Oh, yung Bogdanovic, Bogdan. grabe. 6'4 lang yun. Oo. Galing. Magaling. Kita mo yung athleticism. Yes, yes. Yung 6'4 na pinaka-point guard natin, sa kanila 6'4. Oo. Sa atin, mga 5'4 yun. Magaling na ganyan. Kalahati lang yun. Hindi, maganda yung... Kaya walang pag-asa. May pag-asa pa tayo sa basketball. Maganda yung mga Pinipilit events. Pero in fairness, magaganda naman yung laban ng gilas Pilipinas. na pinakita. No? Sayang lang, kinapos lang, na foul out si Clarkson ng Dominican Republic na pwede natin ipanalo sa Panalo. Si Clark, noon lang nila nakausap si Clarkson 1 month ago eh. Kaya nga eh. Kaya walang yung familiarity. yun ang problema. Hindi niya alam kung saan siya papasa eh. Hindi, wala pang At least Wala chemistry. tayong pure point guard nitong huli. Yun ang hirap. Wala. Magdala lang, magtawid lang ng bola, patawid. hirap Doon na. nagka-problema. Nawala yung LA Tenorio, nawala yung Jimmy Alapag, Oo. at si Jason Castro. Oo. Malaking bagay. Anong ginawa? Sino magkakasama. pinalit? Si Kiefer Ravena, sila Scottie Nako! Thompson, Si- hindi sila talaga pure point guard. Si Bakit? Dwight Ramos. Bad Hindi, news si Dwight yun. Si naman, Kiefer shooter. Bena. Wala. Twitter. Hindi sila talaga pure point guard. Pati si Perez Si kasi CJ. Kiefer dapat sa under 6 feet na ano yan, lumaban. Na basketball. Talented naman siya. Oy, pero ang nakita ko yun sa mga western mga media, gustong-gusto nila si Renz Abando. Yung nga. vertical leap Si Air Abando, Renz tawag Abando. Hindi, magaling kasi si Renz. Mas magaling yung kapatid ni Kiefer. Mas magaling naman. Si yun. ano, Si Bong. 30. Si 30. 30. 30. Si Kiefer kasi tira ng tira yun eh. Hindi. Ang kakampi ng ring lang eh. Shooter kasi talaga. Ang kakampi yung kundi ring eh. Ay, kaya pala may Pag hawak nag-viral. ng bola, wala na. Wala na. nakikita. Pero tama si Sekboy, kulang tayo ng talagang court general this This Hindi time. point guard yun eh. Time Hindi point point guard. guard. Kaya pala Tsaka kukuha ka ng shooting guard.
Siyempre, kumuha ka na ng mga 6'4", 6'5", di ba? Para ayos na. May Si sa Facebook Dwight Ramos, di ba? Dwight Ramos. Dwight Layo Ramos. naman nung kay Kiefer, mas magaling naman si Dwight Ramos doon. May Si meme sa Dwight, ang Facebook, galing. may Shooter. daladalang buhaya yung nakamotor. Sabi, saan galing yan? Doon sa basketball court. Buhaya. Nahuli niya doon sa basketball court. Grabe. Pero yung sa ibang sports naman, si EJ Obiana, alam ko last. Grabe, nagkaroon grabe na- siya. bago na namang dalawang award. goals. Dalawang Nakabawi. awards. Magaling kaya- siya, magaling si EJ. Kaya Salamat tayo sa mga basketball ng Pilipinas for bringing FIBA World Oo, Championships syempre. here kasi At least nakita natin ang high quality basketball. Oo. We know what to aim for. Tama. Di ba? Hindi pwede larong buko. Kailangan yung magagaling. Meron na ka lang- Boy, ang hilig kasi ng Pinoy, ginagaya NBA lahat. Depende. Diba? Oo, Puro Kailangan individual play. Sistema na, sistema Oo, talaga. sistema Oo, talaga. sistema It's the talaga. system. Dapat nga may height Hindi, qualification. pero panoorin mo pang yung basketball. Serbia. Ang ganda panoorin ng Serbia. Oo. Lalaki ng katawan. Lithuania. Yung Lithuania, tinalo Amerika, tinambakan ng tinatambakan lang sila ng Serbia. Sa pag naiwan mo sila sandali lang, no, kahit 2 seconds. Oo. Sure, Oo, sure. may Kahit tira talaga. sensor. Ganun sila eh. Iba na yung, That's yung nga. iba na yung, nag-evolve na talaga yung laro. European League ang nagdadala. Walang buwakaw. Walang buwakaw. Wala. Sa atin, May extra sa pa atin sila puro buhaya. May buhaya tayo ron. Pero mag-Asian Games na tayo. Tsaka Bakit ang daming buhaya rito kahit sa gobyerno? Sa gobyerno. Pati sa basketball. Pero sa Asian Games, si Tim Coe na ang coach. sino pa ba? Sino matatanggal? Ay, hindi ko. Sila Dwight Ramos yata hindi makakalaro. Hindi na makakalaro. Sila Kiefer dahil meron silang Commitment. commitment sa Halos Hindi lahat natin ng- kailangan yun. Hindi, halos Kailangan yan- natin point guard. Halos Point lahat ng guard, mga saka may shooters. nasa Japanese sa Korean League yata. Hindi, Oh, si Narens. Sino rin sa hindi yata Pando? papayagan ng mga Sayang teams yung na mga shooter natin doon. Sila, yung, Nawala ngayon mga sila Wainwright, no? Sila Marcio Lassiter. Oh, Kaya magaling tayo yun. nawala ng shooter. Hindi yung mga tres. Magagaling mag-tres Yan, ng yan, araw. mga yun. Yan, Kulang yung- tayo. Mga Jeff Sino, Chan. sino? Oh, yung Jeff Chan, yung sila Kaliwete. Aling oh. Maliksi. Kaliwete ba Kailangan yun? dito shooting talaga. Yung Sila Maliksi. Sino ba umano kay Kaidik? Sino ba pumalit kay Kaidik sa magagaling sa boot? Wala Jeff eh. Chan na yan. Wala. Tapos wala na. And After naging that, dito sa ating gilas na team na ito, ang inanurang nila si si Pugoy lang eh. si Si Pugoy, RR, oh. magaling si Roger Pugoy. Kaya lang siyempre elite niya, ginaganon lang siya doon. Hindi, pero ang ganda. Ang ganda nung tournament. Hindi, Pati pero yung mga high quality security, basketball. Yun ang nakakatuwa lang. Oo. That's at least good for the Filipino to see what the game is all World about class now. basketball. Oo. Euroleague, yung Euroleague. Isipin mo yung Tuloy, wala naman manonood ng PBA niya pag ganyan. Oo. May si nanonood. pa from the very start nung nag-umpisa yung Sayang ang PBA, no? PBL na para sa babae. Doon na lang siya, nanood. wala na siya sa Volleyball league. Volleyball league. Wala na oo, ito. oo. Hindi sumasama sa PBA ito. Hindi, may meron. Nako, sa volleyball, isa pa yung problema. Yung mga... Ano? Yung mga up and coming, yung mga rising stars, wala, kinukuha din abroad agad. Sa atin? Oo, sa atin. Hindi naman. They Wala, go to the... Yung si Gia Morado, kakakuha lang yata nga. dun sa... Ano, sa abroad siya? Sa abroad Galing na yun. siya. Marami pa rin tayong stars. Sila Marami. Rachel Dakis, andito Marami, pa rin. marami. Sila Alisa Valdez. So, Baka package deal yung Morado kasi yung husband niya. Oo. Volleyball player din. Pero yung mga magagaling. Hindi, pero it's parang nagiging sistema na yung mga nasa college pa lang, yung mga paumpisa pa lang sa mga liga. Ang kulang binubulot lang na dito, sana ma-expand papunta sa mga probinsya. Yun, Maraming magagaling sa probinsya. Grassroots sports Grassroots programs. sports program. Kagaya niyan, wala na tayong nakukuha na galing halimbawa Cebu o kaya Baguio. Dati Ayun may nga ganun dito, na Nagagaling nagagaling. yung mga yan. Oo. Yung mga Ay, dati hanggang kaduluduluhan ng Mindanao, meron tayo. eh. Mga swimmer. Oo. swimmers, mga ganun. Football sa mga Visayas areas, magagaling yung Si Mga- Isidro Del Prado, saan galing si Del Prado? Isidro Del Prado. Oh, Galing. ano yan eh? Bicol yun, si Isidro Bicol Del ba yun? Prado. Lidia de Vega. Lidia de Vega, Bulacan. yan. El Mamoros, yung mga ganun. Yan, mga magagaling na ano. Si Lidia de Vega, ano yan? Bulacan. Bulacan. May kawayan yan. So, pati yung security dun sa World Cup, maganda na walang Ganda naging pagka-organize aberya. sila. Hindi, Very magaling well pag- organized. Maganda pa. Sorsogon, si Isidro Del Prado. Oo, Bicol. Bicol nga. Oh, congrats sa team ni ng Tapos SBP. yung mga dati kalaban ng mga Ateneo at lahat, mga St. Louis o kaya University of Visayas. Oh, Recoletos. Recoletos, mga ganun. Oo, San Sebastian. Gagaling. Pero itong grassroots nga. Actually, ang daming ang liga ng basketball ngayon na nabubuhay eh. Na, Marami. Pero Yan ang sana pinakamarami. football na nga eh. Sana football na tayo. Football. At Ano saka nangyayari boxing. Sa basketball eh. Boxing. Boxing. Dapat Boxing. mag-develop ka muna ng athleticism. Yes, Bago ka importante yun. mag-develop ng sports stars sa basketball. Oo. Athleticism muna. Yung kaya tumakbo ng 40 minutes, yung talagang hindi nagpapahinga. Wala, hindi nagpapahinga. Hindi nagpapahinga.
Sana yung Kagaya ikaw pa, wala kang kapahinga-pahinga. Walang pahinga yan. Wala. Kaliwat kanan yan. Kaliwat kanan ito. Ito, hindi muna tayo magpapahinga pero kailangan muna natin mag-break at kailangan natin kumita. Ang oras natin 18 minuto bago mag 10:30 ng umaga. Good morning. Magandang umaga sa ating mga nanonood at nakikinig. OPM, no? Oo, magandang New Colors OPM. yan. Tuloy pa rin ang awit ng buhay. Yun! Yun, Colors! Yun ang magandang 1990s. pabungad sa ating last segment dito sa Executive Session DZRH. Nag-aanda na si Sen eh. Oo. Papunta Cebu eh. Oo nga. Kakanta. Kakanta. Kaya gusto natin talaga i-promote ang Filipino Yes, music. importante Dito yan. sa executive session. Oo. Ay, Sec, ito may nag-comment. Yun kasi nabanggit nyo nga kanina dun sa first segment natin, yung tungkol dun sa kay Jemboy. Umingi ng update, yung sinabi nyo na yung isang witness, pinatay na witness. Ano po daw gagawin nyo dito? Hindi, basta the sa kaso? NBI is there already. Mm. Pinadala na namin ng NBI para imbestigahan. And hindi natin titigilan to. Impunity has no place in our society. Yes. Hindi pwede yan. Yun ang Kahit sino pa yan. Kahit sino pa yan. Yan ang magandang ngayon na administrasyon. Oo. Yung talagang yung Hanapin talagang natin yan. Genuine natin. investigation talaga. At saka Kahit sino pa yan. Kahit sino pa. ang importante Saka is medyo, that crime does not pay. Yan ang workout dyan. Medyo maraming ang PNP na kontrobersya. Kailangan nilang ayusin ang image ito. Sana mag-step up si General Corda. Ang Si Chief General PNP. Corda kasi is Pero yan, very, very straight ang usapan namin ni General Acoita. Kasi nga, yung violation of rights is not the business of police. Kaya dapat igalang natin ang karapatan ng bawat tao. Sir Boy, di ba? Nakwento ko sa iyo, nangyari dyan sa Batangas, no? Yan, tatanungin ko sa Sinasabi ko talaga budget. diretsuhan sa kanila, sa kapulisan natin. Planting of evidence is against the law. And if anybody that we catch there, Lumang-luma na, no? Lumang estilo eh. Sino pa yan, kakasuhan namin yan pag nahuli namin yan. Ito, parang gano'n na nangyari eh. Yung mayor na kinulong ng 68 days, ha? May nakuha para hindi makapag-bail. Siyempre, may granada. At nakalagay, doon sa ulo, may naglalagay ba naman ng granada sa ulunan, di ba? Hulugan ka na lang. Abogado yung mayor. Abogado pa. Lumang tugtugin na. Sabi ni Sigboy, lumang tugtugin na yung pagplanta ng explosives. Ebidensya. Dapat hindi ka Ebidensya. nakaplanta ng ebidensya. Parang ganyan. Pero in fairness kay ako, tingin ko naman, pag nakikinig ako tsaka pinapanood siya, pag ini-interview, nakikita mo naman na parang he does not subscribe to the He wants to do the right thing. One thing about General Acoita, yan ang magaling kay it's a very General good choice. Acosta. He just wants to do the right thing. Yung impunity wala talaga doon. No At saka yung no parang place. hindi although tough siya on crime pero hindi niya pag pinapanood mo siya at pinapakinggan hindi niya papayagan yung mga abuses. Yun yung linya. Hindi katulad nung iba na parang okay, imbestigahan lang natin. Siya medyo resolute. Ano yan, meron kaming re-resolve pa ngayon with the police and the prosecutors. Sinasabi namin sa police that the case does not end with your filing of cases. It's only beginning. So you have to be responsible to the very end ng outcome ng kaso. Kasama ka. Hindi mo pwedeng iwan sa prosecutor yan. Kasama ka ng prosecutor sa paghahabol ng kaso hanggang ma-prove ito sa korte. Ito yung sinasabi mo, Sec, na months ago, naalala ko yung mga usapan natin dito na kailangan pag may operation or hindi naman kailangan or gusto mo, may kasama agad taga DOJ. May prosecutor dapat tinatawag ka agad. Yes. Oo. Ano Para yan, ang makita tawag na. namin dyan, the case build-up. Dapat dyan, bago kami mag-file ng kaso, na-build up na yung kaso. Alam na nila. Hindi pwede na pa-file mo yung kaso, sabay bahala na tayong Maghanap ng ebidensya pa. Hindi pwede. Dapat dyan, pag final mo yan, meron ang ka ebidensya mo ebidensya. kompleto na. Yes. Airtight na pagdating Airtight sa ka korte. dapat. Oo. Yun naman ang kagalingan ni General Corda kasi he's coming from intelligence. Yes, So yes. meron siyang ganun na build up, workout. Tsaka para hindi rin, syempre, namimenosan din yung mga police kapag hindi ka nag-build ng airtight case, dinidismiss na lang ng mga At saka RTC. yung time of, yung statistical accomplishment, Yes. hindi na dapat ganun. Hindi na dapat ganun. Hindi ganun. Dapat ang determinant na magaling na police, appreciation of the community. Yes. Na peaceful ang paligid nila. Yes. Hindi sa dami na pinapakulong at pinapakulong na walang dahilan. Pinapakulong na dahil naplantahan na ebidensya. Bawal po yun. Hindi tayo pumapayag doon.
Yes, and Peace and order nga ang iniisip natin, the stability of that particular community. at saka dito lang Yun sa... din na sinasabi ni Kaador. Oo, yan. Kaador. Kaador, Kaador! Congressman! Kamusta ka na? Ito, good Bigyan morning. na nararamdaman. Good morning. Chicharong may laman. Oh, executive session. Keep it up. Ang kulang na lang sukang manghang. Ha? Sukang paumbong. Yan. Ador, paramdam ka naman. Good morning, Bulacan Congressman. Congressman. Chicharong may laman. Yan. Talaga si Saka Senator si, JB, direct yun na ngayon. kayong kanyang Happy kaibigan. birthday sa kaibigan natin si Mayor Ferdy Estrella ng Yes, Baliwag. Baliwag. Saka At siya- hindi, happy birthday. Itong darating na Miyerkules. Yes. Sa ating Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Oo nga pala. President September. BBM, President Ferdinand Marcos Jr. Birthday niya. At Happy saka, birthday, Mr. anniversary ni President Marcos. September, Turning 66 na siya, no? September 11. Tama ba? Si- 66? 66 si Presidente, si FM, September 11 naman. Ito maganda naman sa administration na to. Like, Sa Monday sa Monday. FM. doon sa law enforcement, ngayon ko lang nakikita yung determination para mag-link up yung DOJ, PNP, And then, law kaya nag-uusap kami enforcement, talaga, kami ni Benher Abalos, Oo. tsaka si Chief PNP. Oo. Talagang ano yan, meron kaming workshop every week may nagaganap sa buong Pilipinas na workshop Yes. tungkol sa case build-up. Inaano na Magkakasama namin yan, lahat, magkasama magkakasama na, lahat. kinasama na namin ang police tsaka ang prosecutor na talagang they start working together. And this is in order to facilitate the correct way of Filing. dispensing Ano yan eh, justice actually, and filing ginagawa ng cases. ibang countries to noong araw pa eh. Ang example dyan, sa Amerika, yung Attorney General, yung kanilang DA, District Attorney, Hindi laging pwede. kasama ng pulis yan sa pag-file ng kaso. At hindi magpa-file ng Coordinated. hindi nagpa-file ng hindi vetted. O, Ng dapat DA. talaga Yes. napag-aralan ng kaso. Napag-aralan. Oo. Ganun yan. Kasi otherwise, sayang In resources, fact, sayang time. nag-evolve tayo ngayon. Meron kasing sinasabi itong ibang abogado na quasi-judicial ang trabaho namin sa DOJ. Hindi po. Hindi. Executive po kami dito. Yes. Yung quasi-judicial function can come only when determining several things in a criminal case. Pero kami po yung executive. Our job is to prosecute. Yun po ang trabaho namin. Kaya do not ask us about the principles of fairness and justice. Wala yon. Kami kakampi namin ang biktima ng krimen. Yun po ang kakampi namin. Ang biktima, tsaka ang Republika ng Pilipinas, ang mamamayan, ang kakampi po ng DOJ. You're Hindi going po kami pwes, ha? We are not judges. Yes. We are not judges here. You are We are going- prosecutors. At saka you are going after criminals. Oh. Kaya nga porsigido ka dapat eh, whatever it is. Importante na ano mo yung criminal. The criminals have their right to go to court, yes. and ask for fairness from the In the courts. court. But from the DOJ, asahan nyo po, kalaban namin ang kriminal. And Yes. on that note, Importante yun ha. Pao, para maintindihan mo. Kaya ka pa, ikaw. Ikaw. Pag behind closed doors, ayusin mo ha. Ayusin mo. yan. Ayusin mo. Yan na. On that note, kailangan na po natin magtapos at baka mapunta na naman sa akin ang usapan. Kuya Edwin. Salamat po, ako si Edwin Yusebi. Magandang umaga. Maraming salamat po. Ito yung kaibigan, Jonathan De La Cruz. Isang mapagpalang araw sa atin lahat. Muli, sa susunod na linggo, J. Bears to po. Mabuhay kayo. Next week ulit. Ito po si Boying Remulla, Secretary of Justice. At sa ngalan ng ating mga kasamahan na si Ambassador Teddy Boy Locsin, Yusek Dodo Dulay at si paring Ed Javier. Ako po si Paolo Capino, ang inyong host ngayon sa Executive Session DZRH. This executive session is now adjourned.